Sapagkat dumating na ang mag-uumpisa ng mapayapang revolusyon sa Pilipinas! Inday Sara Duterte! Alright guys, ngayon April no, so umpisa na ng summer. Kaya medyo naka-jacket tayo kasi itong bundok na to is medyo malamig. Pwede natin berin jacket at mamaya naman, ayan. Kaya yung pag-usapan natin yung mga kastik. So for the first time nakapag-vlog ako dun sa tinatawag natin sa Duterte. So actually Japan, every may rally dito sa Japan na ganap is andun tayo. Usapan natin ngayon mga kastig tungkol ito sa kaganapan mo sa sitwasyon sa bayang Pilipinas at saka i-compare natin sa kaganapan dito sa Japan. Yan. Kaya malaki ang kaibahan mga guys, mga kastig. Kasi panahon na to is makita natin na kawawa yung mga tao dun sa Pilipinas. Kawawa naman, sobrang naapektahan. Kung mapansin mo, yung kaguluhan is dun lang sa Middle East, US lang at saka Iran at saka Israel. Kaya ang sobrang naapektuhan sa kaguluhan mukhang Pilipinas ang naipiktuhan sa matinding krisis, pagmahalan ng mga bilihin kagaya ng langis, and then sumusunod yung iba't ibang klaseng mga bilihin. Kawawa ang bansang Pilipinas, parang kumakapa ayos sa kadiliman. So actually hindi naman matawag na ako isang Duterte vlogger, kasi yung channel ko Astig Mix Vlog, kat anong madaanan pwede natin i-vlog. Pero kung tutusin, hindi naman tayo Duterte vlogger, hindi naman tayo banatiros, pero nakasubaybay tayo sa mga banatiros katulad nila Banatbay, Coach Oli, and then kay Bus Dada. Ayan, Baka makikita din niya, but I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Ang galing-galing yung mga buwaka ng ina ninyo, hanapin yung 51 billion pero lolo mo magnanakaw. Yung lolo mo magnanakaw, yung lola mo magnanakaw. Sinusunog sa impyerno mga kaluluwa ng mga buwaka ng inang angkan nyo. Tapos ang tatay mo magnanakaw din, pati ikaw magnanakaw ka. Ang hilig nyo magpasa sa ibang tao Ang dali namang sabihin na hindi bilhin kung baga buong mundo, pero okay lang kami dito kasi mahal naman ang bilihin, kaya naman namin bumili kasi okay naman yung trabaho namin, mahal naman ang sahod. Kaya malaki talaga ang kaibahan sa Pilipinas at sa Japan. Yung sa Pilipinas, kawawa yung maliliit na tao, yung walang pinagkakitaan lang sa araw-araw na pagkakitaan sa trabaho. Mura nga ang sahod, sobra pa mahal ang bilihin. Kaya yun ang kawawa talaga. Kaya sa lahat ng mga lumalaban dun sa against sa mga Duterte, so kami dito sa Japan solid Duterte, no? Hindi naman 100%, so may lules din dito, pero andun sa 90% Duterte ang dito sa Japan. Kasi sabi ko pa sa kanina na malaki ang naitulong natin sa nakarang administrasyon
ni FPRRD. Kaya sa 2028, so ibubuto natin si Inday sa pagkakapresidente. Para makaon naman tayo Sawa na ba kayo sa nakawan sa gobyerno? ano, kaon. Paparating na ang tunay na pagbabago. Ako makatay, makatakot sa dilim ng kaon. Nandito na ang susunod na presidente ng Pilipinas! Dun sa Inday Sara Duterte. Kaya mabuhay. Sara